Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, mega love shout out to Sindaya Nandang. Ayan, so sabi niya, required po ba na magluto and palautos ba yung amo dito sa Hong Kong? So, required magluto lalo yung mga amo na wala na silang time and hindi talaga sila maano magluto ba. Alam mo yung hindi sila mahilig maghawak-hawak ng kung ano-ano sa kusina. So, yung amo ko, minsan mo lang yan mapapahawak ng sandok kapag nandyan ako na talaga nagluluto. Pero sa mga matatanda dito, lalo yung may mga matatanda na kasama, sila talaga yung nagluluto kasi alam mo yung Chinese type talaga yung pagluto nila. Yung gusto yun ng mga anak nila. So sila nagluluto. Pero sa katulad namin na walang kasamang matanda sa bahay, ako talaga yung nagluluto. And minsan nagsisend lang siya ng kung ano-ano and ayun yung lulutuin ko. So the next question is, palautos ba yung mga amo dito sa Hong Kong? Yes, palautos sila. Sobra. Kahapon guys, yung kapatid ng amo kong babae, nagpunta kami dun sa matanda. So, nakita siya namin and abutan namin sila doon ng bata niya, yung anak niya, and then yung kapatid niya. Yung kapatid pala na yun is yung may helper na nag-break ng contract. So, umuwi na yung helper. Nakita ko yung yung amo niya, hindi na katulad dati. Maganda yan dati. Alam mo yung maayos yung damit, pangangatawa, naka-makeup, nakatali yung buhok. Kahapon, na talaga siya. Nalosyang na siya. And sabi ko nga sa katulong na Indo, yan ba yung mama? Sabi ko ganun. Parang hindi yan. Sabi niya, ayan yun. Sabi niya ganun. Nag-iba na siya kasi nga parang na sila, 2 weeks na silang walang katulong. Umuwi na yung yung kaibigan ko. And sa kanya lahat, palautos pala yun guys. Lahat-lahat inuutos niya. And kahapon, hindi yun sakop ng Indonesia na katulong kasi katulong siya doon sa matanda. Pero kahapon, pinapabihisan yung bata. Hindi niya yun katulong, pero yun yung pinapabihis niya sa bata. Nakita ko talaga na yung nagbihis yung Indo doon sa bata. Sabi ko, hindi ganyan yung amo ko. Yung amo ko nga tumutulong pa sa akin kapag kapag nagmamadali na kami, siya na nagsusuot ng damit ng bata, ng ganyan. Tulungan na kaming dalawa para lang mapadali. Kasi yung alaga ko na, siya talaga yung pinakasalbahe na apo doon sa lahat-lahat. Siya yung pinakasalbahe. So, lahat na-spoil siya talaga. Kaya, pati yung nanay, sa kanya, luhod sa kanya. Kahapon nga, naglalaro yung bata doon, yung bata ng kapatid. So, naglalaro sila ng Indo. Nanonood lang ako. Banig siya na mayroong mga bola-bola. So, pagdating ng alaga ko, kasi nauna ako, pagdating ng alaga ko, galit na galit siya, sumigaw siya. Sino naglaro dito? Sabi niya gano'n. Tapos sumigaw siya. Sabi nung mama niya, si Grace nga yung bata na isa. Tapos tinawag niya, yung bata natulog na doon sa kwarto. Kasi nga, alam na ng nanay nung bata na si Grace na salbahe yung alaga ko. So, nung nalaman niyang padating na yung alaga ko, sinabihan niya yung bata na matulog na, tama na yan, matulog na. Kasi parating na, naglinis na ng mesa Ibig sabihin, darating na yung amo ko, yung kakain na sila. So, hinila niya na yung bata, papasok doon sa sa kwarto. Tapos sabi ng alaga, tinawag niya, pinuntahan niya yung pinto. Sabi ko, bawal. Tapos alam mo yung dami na namin pumipikil. Yung amo ko, ako, tsaka yung matanda na babae. Kasi nga, susugurin niya talaga yung yung bata. Tapos galit na galit siya kasi nga, yung mga laruan. Pero hindi naman kanya yung laruan na yun. Inangkin lang talaga niya. Nagalit nga siya kasi nga, nilaruan yung mga laruan doon. So, sabi ko, yan? Hayaan mo na. Tapos, ang ginawa niya, hindi siya makamubuon. Sinipa niya yung banig na nakalatag doon na nilalaruan. Sinipa niya mga 3 beses, tapos sinaway na naman siya. Tapos okay. Tapos binalikan niya naman mga 5 minutes, sinipa niya naman uli. So yung mga amo dito is palautos. Pero na lang sa amo ko, hindi siya palautos. Mapapansin ko lang yan pagkagalit siya sa akin kasi may mga bagay siya na hindi niya ginagawa pero mga time na yun is ginawa niya. Halimbawa, yung tsinelas niya, katulad nito. Kapag hindi yan siya galit sa akin or hindi yan siya masama yung loob, nilalagay niya yan dito sa may pinto kasi dito yung lagayan ng mga tsinelas kapag aalis na siya. Pero kapag mainit yung ulo niya, iniiwan niya to doon sa kwarto, doon niya. Alam niya, kukunin ko. So, yun yung ginagawa niya, yung pinapahirapan niya ako konti ng mga trabaho, mga ganyan. Mapapansin ko yan kasi nga, hindi ako sanay na, tawag nito na umaasa. And dati, nung bago ako dito,
ano pa yan siya, kapag nagtitimpla siya ng tea, yung plastic nung tinatapon niya pa. Pero ngayon, hindi na, nilalagay niya lang din sa mesa, tas kukunin ko. So, nagbabago siya konti, pero hindi katulad ng ibang amo na pala utos talaga, lahat-lahat iuutos. Yung panty ng amo ko, kahit na maitim na yan, o kahit ano na nangyari dyan, hindi niya ako sinasabihan na kuskusin ko yan, or palinisin ko, hindi. Hinahayaan na lang yan ng amo ko. Basta ilabhan mo lang, ishoot mo lang sa labahan, lagyan mo lang sa net, and labhan mo. Basta may amoy sabon na yan dyan, kahit yung mukha niyan hindi pa madrawing, wala na yung problema sa amo ko. Hindi pala utos yung amo ko. Kapag wala nga dito yung bata, basta papasok lang yan siya doon sa computer room, sa kwarto. Doon, magsasarado yan siya doon, magkakape or ganun, mag-anong gawin niya. And then, lalabas lang yan siya pag gusto niyang kumain. Sabihin niya sa akin, lutuin mo to, ganyan. And then, tawagin ko lang siya. Tapos, pag late na yan siya lumabas, kasi yung tulog ko talaga pag wala yung bata, alas 2 ng hapon. So, sasabihin niya sa akin, pag makalabas siya ng mga 1:45, sabihin niya sa akin, matulog ka na, hayaan mo na yan dito. Paglabas mo na lang mamaya, tsaka mo ligpitin. So, ganun yung amo ko. Pero yung iba, hindi ganun. Lahat inaasa nila sa'yo, lahat ikaw, alam mo yun. Yung ibang amo is yung bata, alam mo yun, kahit na pag ano ng bata, pag-ihi, pag toothbrush, yung amo ko hindi, siya nagpapatoothbrush ng bata, siya nagpapabihis kapag gabi. So marami pa yan siyang ginagawa. Then basta nakikita niya ako minsan na nakakalimutan ko, siya na kumukuha, hindi niya na ako tinatawag. Halimbawa, nakalimutan ko yung mga pajama, ganyan. Hindi ko nalagay dun sa kwarto nila and walang pajama yung bata dun. Magugulat ako, lalabas na yan siya, kukuha. So, minsan nakakalimutan ko. And then, yung tinapay sa mesa, nakakalimutan ko minsan takpan. Siya na yung kumukuha, hindi yung pagalitan ako. Hindi mo tinakpan, tanga-tanga. Hindi ganyan yung amo ko. Sabi ko nga, parang maswerte pa pala ako. Kala ko dati, mabait yung amo ng kaibigan ko. Kasi nga, parang ang ano niya. Pero mas mabait pa pala yung amo ko. Kahit na sabihin mo, parang mabungaga siya, maldita siya tignan. Pero mas mabait pala siya compare doon. Napansin ko kahapon. And sabi nga ng ano ko, ng kaibigan ko, deserve daw nilang mahirapan, sabi niya. Kasi nga daw, nung 1 month notice niya, grabe daw yung paghihirap sa kanya. Tinatawanan niya na lang kahapon, pero nag-iba na daw yung ugali ng amo niyang babae simula nung nag 1 month notice siya. Yun yung sabi. And then, alam mo yung last day niya, and nakikiusap siya sa mag-asawa, sabi niya, na kung pwede palabasin yung bata kasi nga gusto niyang makita, hindi pinakita sa kanya. Umalis siya na hindi nakita yung bata, so umiiyak na talaga siya kasi gusto niya makita yung bata for the last time, pero hindi pinakita sa kanya. So umiyak siya, nagagulgul siya doon kasi gusto niyang nagpakaawa siya, pero hindi talaga pinakita. Yun yung pinakagalit niya. And yung sabi niya nga kahapon, yung na-miss niya lang daw doon is yung alaga niya, kasi napakabait ng alaga niya. Sobra, wala ka masabi, mabait talaga. Pero yun nga, nahihirapan lang siya talaga kasi kahit na day off niya, pinapaligo siya ng bata, siya yung magpapaligo ng bata, tapos siya magpapatulog. Sa amo ko dito hindi ganun. Pag day off ko, wala akong pakialam, kahit dumating kayo dyan, hindi ako magpapaligo ng bata, hindi ko gagawin lahat yan. So basta nandito ako sa kwarto, wala. So swerte pa pala ako, diba? Sa kanya kasi ginagawa, kaya minsan napapagod na daw siya. Sabi niya, pagod na ako, ilang ano ko nang ginagawa yan. And yun nga, palautos yung amo dito, yes. Kaya prepare na kayo. Huwag kayong mag-expect dito na pagdating yung hayahay yung buhay. I love you guys.